Sa iba't ibang panahon ng ating kasaysayan, kasama ang panitikan sa nagbabago-bago, alamin natin at unawain ang panitikang Filipino sa panahon ng kasarinlan. Ayon sa akda ni Alan A. Ortiz, sa pagsisimula ng kasarinlan ng Pilipinas noong taong 1946, nagkaroon ng panibagong yugto ang panitikang Filipino, isang yugto ng paglaya, paghubog at muling pagkilala sa sarili bilang isang bansa. Matapos ang hirap at pinsala ng ikalawang digmaang pandaigdig, muling bumangon ang mga manunulat at ginamit ang panitikan bilang paraan upang maipahayag ang kanilang karanasan, damdamin at pananaw sa nagbabagong lipunan. Isa sa mga kapansin-pansing pangyayari sa panahong ito ay ang pag-usbong ng panitikang nakasulat sa wikang Ingles. Dahil sa impluwensya ng mga Amerikanong guro, natutunan ng mga Pilipinong manunulat ang iba't ibang estilo at teknik sa pagsulat. Gayunpaman, hindi lamang ito simpleng panggagaya. Bagkus, ginamit nila ang wikang Ingles upang maipahayag ang sariling pagkakakilanlan at karanasan bilang Pilipino. Kabilang sa mga namukod-tanging manunulat sa panahong ito, si Paz Marquez Benitez, na kinilala sa kanyang maikling kwentong Dead Stars na tumatalakay sa pag-ibig at pagsisisi. Si Jose Garcia Villa naman ay naging tanyag sa kanyang kakaibang estilo sa pagtula, gaya ng makikita sa Lyric 17 na puno ng imahinasyon at lalim. Samantala, si Nick Joaquin ay kinilala sa kanyang nobelang The Woman Who Had Two Navels na sumasalamin sa kasaysayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Hindi rin maikakaila ang ambag ni na Father Shonil Jose na lumikha ng seryeng Rosales Saga kabilang ang Dusk at si N.V.M. Gonzales na sumulat ng Children of Ash-Covered Loam na naglalarawan ng buhay sa lalawigan at ang unti-unting pagdating ng modernisasyon. Sa pamamagitan ng kanilang mga akda, naipakita ang iba't ibang mukha ng lipunang Pilipino mula sa tradisyon hanggang sa pagbabago. Sa temang pampanitikan, makikita ang lawak at lalim ng mga paksang tinatalakay, pananampalataya, alamat, pamahiin, kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay ng uri, politika at pambansang pagkakakilanlan. Ipinapakita nito na ang panitikan ay hindi lamang para sa aliw, kundi isang salamin ng realidad at instrumento ng kamalayan. Dagdag pa rito, lumitaw rin ang mga makabuluhang akda tulad ng Ako ang Daigdig ni Alejandro G. Abadilla na nagpapahayag ng individual na kamalayan. Ang makabayang awiting Bayan Ko na sumisimbolo sa pagmamahal sa bayan at ang Ginto sa Makiling ni Macario Pineda na naglalaman ng simbolismo hinggil sa lipunan at moralidad. Gayon din ang nobelang Ako'y Isang Tinig ni Genoveva Edroza Matute ay naglalarawan ng pag-asa at pakikibaka, habang ang dulang Walang Sugat ni Severino Reyes ay nagpapakita ng pag-ibig at pagnanais sa kalayaan. Ang sanaysay na Ang Pangunahing Makata ni Amado V. Hernandez ay tumatalakay naman sa pagmamahal sa bayan at paglaban sa katiwalian. Sa kabuuan, ang panitikan sa panahon ng kasarinlan ay nagsisilbing boses ng isang bansang muling bumabangon. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy itong umuunlad sa iba't ibang plataporma at nananatiling mahalagang bahagi ng pagpapahayag ng kaisipan, damdamin at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Marahil, naunawaan na natin ang panitikang Filipino sa panahon ng kasarinlan sa binasa nating teksto. Sa pagpapatuloy at lubos na ikauunawa, narito ang ilang tala at mahalagang impormasyon tungkol sa kalagayan ng panitikan sa panahon ng kasarinlan.
Sa panahon ng kasarinlan simula taong 1946, ang panitikang Pilipino ay nasa yugto ng paglaya at muling paghubog ng pambansang pagkakakilanlan. Malaki ang naging impluwensya ng kasaysayan, lalo na ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya't ang panitikan ay naging mas makatotohanan, mas matapang at mas malalim ang mensahe. Una, naging masigla at produktibo ang mga manunulat. Marami ang nagsimulang magsulat muli matapos ang digmaan. Dala ang kanilang mga karanasan sa hirap, pagkawala at pagbangon. Dahil dito, naging mas makabuluhan at makatao ang mga akda. Ikalawa, lumaganap ang paggamit ng wikang Ingles sa panitikan. Ngunit hindi nito naisantabi ang pagiging Pilipino. Sa halip, ginamit ito bilang kasangkapan upang maipahayag ang lokal na karanasan sa mas malawak na mambabasa. Dito rin umusbong ang mga manunulat na kinilala hindi lamang sa bansa kundi maging sa ibang panig ng mundo. Ikatlo, naging malawak ang paksa at tema ng panitikan. Hindi na lamang ito umiikot sa romansa o tradisyonal na kwento. Tinalakay na rin ang mga suliraning panlipunan tulad ng kahirapan, katiwalian, hindi pagkakapantay-pantay at isyu sa politika. Mahalaga rin ang tema ng pambansang pagkakakilanlan. Ang tanong kung sino nga ba ang Pilipino matapos ang kolonyalismo. Ikaapat, ang panitikan ay nagsilbing instrumento ng kamalayan at pagbabago. Hindi lamang ito libangan, kundi naging paraan upang magmulat ng isipan, magpahayag ng kritisismo at hikayatin ang pagmamahal sa bayan. Sa kabuuan, ang panitikang Filipino sa panahon ng kasarinlan ay isang panitikang buhay, makabayan at makabuluhan. Ito ay sumasalamin sa paglalakbay ng bansa mula sa pagiging kolonya tungo sa pagiging malaya at patuloy na humuhubog sa kamalayan ng pagkakakilanlan ng sambayanang Pilipino.